Pilipinas and good morning world sa ating makabayang OFW at makabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo ay dero umaga dyan, hapon o gabi. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa makabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante makabayan ay hindi tayo mawala ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw. Okay? Well, syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat, makaabayan. So before tayo mag-start po ng ating talakayan ngayong araw, i-greet muna natin po ating mga kababayan na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa ating listahan mga kababayan, i-greet natin ang happy birthday si Ma'am Pamela L. Songlao. Siya ang anak ni Ma'am Linda Lim. Also happy birthday kay Ma'am Mercedes Flores. Happy birthday also kay Sir Edmundo Sikudan. Greetings come from Marites Laudato. And also happy birthday kay Ma'am Pusong Inami or Sis Queen. Again, happy birthday po sa lahat na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At mga kababayan, pag-usapan ho natin, alam nyo, nanood ako kagabi sa programa ni FPRRD doon sa SMNI, yung Gikan sa Masa, Para sa Masa, at kasama niya si Pastor Kibuloy mga kababayan. Alam nyo, marami, di ba, last episode niya ay meron siyang challenge dito at talagang pre-nation niya dito si SMR na magpa-audit po sa COA mga kababayan. Alam mo natin yan at talagang pumuto pong issue na yan kasi siyempre yung makababayan natin, yung mamayang Pilipino ay willing rin po at saka may right po na malaman ang totoo kung meron bang mga nangyari po na korupsyon dyan sa Congress at siyempre right po natin na malaman kung saan nila inilagak dito yung mga yung mga fundings, yung mga budget at saan nila dito ginamit makabayan. Dapat merong full liquidation na ginagawa ang COA dito sa Congress. Well, actually makabayan talagang agree ako dyan. Okay naman po yung challenge dito or yung ipinagawa dito ni FPRD kay SMR na dapat meron pong full audit galing po sa COA. Ano kabayan, 'di ba? Challenge niya dito si SMR at saka yung yung lahat po ng kongreso na mga congressman. Pati na rin po si PBM ay kanyang challenge ng mga kabayan. Sabi niya, dapat rin po yung presidente ay magpa-audit rin po. Pero alam nyo, mayroon kasi mga nasabi po si FPRD, yung live niya makabayan kagabi, napapansin ko lang po na kung i-replay ninyo, meron na kasi mga portion doon na parang kinating makabayan or yung mga tinatanggal-tanggal doon. So hindi natin alam na kung ano ba dito yung ibang mga sinabi ni FPRD. Pero siyempre nasundan ko makabayan. So alam ko po kung anong portion doon ang tinanggal. Dito sa challenge po ni FPRD, alam niyo magkakagulo ito makabayan. Bakit? Kasi meron siyang ahensya dito na talagang parang sinindihan niya na gusto nitong i-pressure po yung Kongreso, si SMR at saka yung Presidente na dapat magpa-full audit galing po sa kamakabayan. Yes, meron siyang ginamit po na ahensya na kapag itong ahensya na to ay gagalaw makabayan, magkakagulo talaga at magkakaproblema makabayan kasi marami dito ang madadamay. Marami po. Pero sana po meron din dito na sekretary na dapat magsalita rin po dito tungkol po sa challenge ni FPRD. Makabayan, marami kasi nagsasabi dito at marami po akong nabasa na doon sa ating last vlog. Sabi niya, DDS daw ako pero bakit hindi ko kaya daw nasagutin at saka batikusin si FPRD? Baka siguro hindi niya alam mga kabayan na transparent naman po si Sir Ivan. Kapag meron akong nakita dito sa ating gobyerno na sa tingin ko na hindi maganda po na ginawa at parang feeling ko na merong korupsyon makabayan, di ba pumapasok si Sir Ivan? Kasi ayaw kong hinahayaan po na mangyayari na ganyan kasi syempre makabayan, pera ho natin yan at may right po ang mamayang Pilipino na malaman kung saan na ginamit to yung pera natin. Tayo mga taxpayers, may right po tayo makabayan. Kaya lang doon po sa kay FRD, syempre gusto kong
usapan mga kababayan kasi meron siyang na mga sinabi doon or parang hinahanyag na dito ng mga pasabog na kung saan matatanong sa ating sarili, lalong-lalo na po sa mga Duterte supporters, 'di ba maisip natin na kung alam niya pala yung nangyari diyan sa Kongreso since noon, kasi siyempre galing po siya sa Kongreso mga kababayan at saka after that nagiging presidente siya, bakit hindi niya ginawa niya noon mga kababayan? Or bakit hindi niya nilinis noon yung Kongreso? Bakit ngayon na lang po? Kaya nga, yan po ang tanong po ng mamayang Pilipino kung bakit nagaganyan ngayon si FPRD. Kung meron pa siyang chance noon na linisin niya yung Kongreso, kung sa tingin niya na merong nangyari na sangkaterba na korupsyon diyan sa Kongreso, bakit hindi niya ginawa noon mga kababayan? Alam nyo, pati nga dito sa kanyang hindi salin. Gusto niya po dito na pumasok rin po sa challenge mga kababayan si FPRD para magiging balance tayo. Gusto niya rin po na magpa-audit ng taga-COA yung sa previous niya makabayan, yung sa panahon pa na siya po ay presidente dito at siya rin po dito ay panahon pa sa kanyang mayor doon sa Davao. Gusto niya po na magpa-audit mga kababayan. Ang isa lang po dito sa hindi ko nagustuhan po sa sinabi ni FPRD, pasensya po sa mga Duterte supporters, but anyway, Duterte supporters rin po si Sir Ivan. Yung kinompare niya yung kanyang achievements sa nagawa niya sa war on drugs mga kababayan, at saka sabi niya kung paano niya daw pinatahimik yung mga kriminal, yung mga salot ng lipunan, at saka sabi niya ang kanyang nagawa noon, ang kanyang rating performance ay magkaiba daw ngayon mga kababayan. Pero partly nung binalikan ko na yung portion na yan sa replay po, merong portion doon na tinanggal mga kababayan. Hindi ko alam kung bakit tinanggal yung SMNI. Pero siyempre, sa nanood po ng live, narinig na po yun. Meron po siyang kinompare doon sa pamamahala ngayon ni PBM, sa war on drugs o sa performance niya tungkol dito sa pagsugpo niya dito sa mga criminals, sa issue po ng Shabu. Alam niyo kababayan, 'di ba sinasabi ngayon ng mga DDS na simula daw na nawala na si PRD sa gobyerno natin at hindi na siya naging presidente, nagbalikan daw yung kriminal ngayon sa Pilipinas. Pero ang ayaw ko, yung ikinukumpara yung leadership style ni PBM dito kay Duterte. Alam ho natin, kilala ho natin si Pangulong Duterte mga kababayan. Kilala ho natin yan na napaka-vocal talaga at marami itong takot sa kanya kasi nga alam ho natin na kapag ikaw po'y salot ng lipunan, ipinaliligpit kanya mga kababayan. Di ba sinabi niya yan tungkol rin doon sa nangyari po sa Davao? Kaya nga sabi niya, 'di ba? Sabi niya na nalinis po yung Davao dahil daw niligpit niya yung mga salot ng lipunan. Kung ikaw dito ay enemy of the state, ililigpit kanya makabayan. So talagang maraming takot dito. At hindi rin po niyan nabalita ang iba dito po sa mga news outlets, 'di ba? Ang palagi pong inibinalita po ng news outlets na yung patayan doon, niligpit po ni FPRD yung mga salot ng lipunan, yung mga kriminal, yung mga involved dito sa drogas. Yes, yan po. Pero magkaiba naman kasi ang leadership style po ni PBM kung paano niya i-handle dito yung war on drugs. 'Di ba? Marami po nag-praise dito ng mga kababayan natin at saka yung mga congressman na yung war on drugs na ni PBM ay bloodless. Walang masyadong namatay dito, kundi sinugpo niya yung mga malalaking isda mga kababayan, yung mga malalaki po na mga warehouses na kung saan puno po ng mga drogas at saka dito rin po sa mga laboratory po ng mga drogas, 'di ba maraming nakita po doon sa pati rin po sa mga warehouses at saka bilyones talaga ang nakita dito sa panahon po ni BBM yung mga drogas mga kababayan. So magkaiba po. Silang dalawa mga kababayan, si FPRD at saka si PBM, puro naman sila epektibo. Kaya lang ayaw ko yung pinagbabangga dito ng mga DDS at saka yung mga Marcos supporter, yung kanilang performance mga kababayan, parihas silang dalawa, magaling naman talaga. Pero mga kabayan, alam nyo, kung kilala nyo po si FPRD, masasabi natin dito na siya po be fair, naging fair na ako at saka gusto lang po na i-balance ang lahat kasi nga ako po yung Duterte supporter, ako na po yung Marcos supporter. So gusto ko nasa gitna ako mga kabayan. So balik naman tayo dito kay FPRD. Nakikita natin si FPRD na siya po masabi na isang political genius mga kabayan. Sa anong aspeto, Sir Ivan?
Napapansin ba natin na magaling po dito si Eferardi sa yung paano niya paglaruan, yung politics natin, paano niya dito mag-play bilang isang kritiko sa gobyerno makabayan. Kasi nga wala na siya dito sa gobyerno natin, citizen lang siya, civilian. So marunong siyang maglaro dito, paano niya paglaruan po yung politiko. Kasi siyempre, alam niya makaabayan at saka galing na ho siya dyan. Di ba? So kung ikaw po dito ay madadala talaga sa mga sinasabi ni Eferardi, parang ikaw po yung feelings mo or yung mental mo, parang magkaka-mental breakdown ka makaabayan. Which means na parang mawalan ka dito ng trust or pag-asa sa gobyerno natin sa pamamahala po ni PBM. Kapag masyado mong sasakyan yung mga sinasabi po ni Eferardi. Naintindihan niyo ba si Sir Ivan? Ganun po ka political genius si Eferardi makabayan. He knows how to play the games. He knows how to become critic sa gobyerno natin. And maganda naman kasi makabayan na meron pong kritiko sa gobyerno natin kasi kapag walang kritiko po sa gobyerno natin, talagang mamayagpag po yung korupsyon diyan sa Pilipinas kasi nga walang magiging kritiko. And okay naman ako diyan. Okay ang makabayan. Pero alam niyo ba, mamaya ipapakita ko yung video ang kanyang live mga kaabayan na portion na kung saan meron ditong problema kapag itong ahensya na to ay gagalaw mga kaabayan. Yes, magkakagulo po. At saka pag-usapan rin po natin. Ito rin tungkol po dyan sa alam nyo, meron na akong ebidensya dito mga kaabayan. Kung naalala nyo, tungkol dito sa, di ba, nagiging critics dito si Raul Manuel at marami ditong nagtatanong kay PBM tungkol po sa kanya mga presidential visit sa ibang lugar mga kaabayan. Yung nanghinggan nyo sa dito na mga investors sa ibang lugar na nag-attend siya dito ng mga ASEAN Summit, ASEAN sa iba't ibang lugar at saka doon sa US or doon sa Germany, sa Belgium. Di ba, palagi lang tinatanong dito magkaano na daw yung na-convert na mga investment at napasok na at saka aprobado na ng DTI at saka ng BOE. At saka sinabi ko yan last month kung nasabayan nyo si Sir Ivan at saka kung naalala nyo po kasi sinagot ko dito si Raul Manuel at saka yung mga kritiko po ng mga pinklawan. Sinabi ko noon na almost or 700 billion pesos na ang pumasok sa Pilipinas ang investment makabayan. Di ba sinabi ko, wala kong sinabi na exact na number, pero 700 million pesos ang pumasok. Ngayon makabayan, meron na po akong ebidensya. Yes, confirm na ho yan ng DTI. Kasi nung sinabi ko po, yung figure na 700 plus billion pesos na investment, hindi naman kasi yun confirm makabayan. Bakit? Kasi nabasa ko lang po yun doon sa Twitter. Dumaan kasi sa aking wall makabayan na merong figure na nilagay doon na pumasok na daw sa third quarter na actually that is last month naman kasi na ipinasok na po yung third quarter na umabot man na sa 700 billion pesos yung investment. Pero ninyo kabayan, ito konfirmado na po kasi yung last time hindi yun confirm kasi it's just a screenshot at saka sinabi lang po doon yung amount kung paano pumasok pero meron naman po kasing link yung makabayan. Kaya sinabi ko yun. At saka talagang confident ako na sinabi ko na umabot na ng 700 billion pesos. 700 billion pesos na investment. At saka talagang binas nga si Sir Ivan, fake news daw ako. Maraming sabi na fake news makabayan. Pero ngayon, gusto ko nga mang-asar dito at gusto ko mang-sampal dito ng mga ebidensya kasi meron na po tayong ebidensya makabayan kung magkaano ang exact na amount na nag-convert po yung mga investment at pumasok na sa Pilipinas. Sa pag-uusapan din po natin, ito ang tungkol po sa update sa nangyari dito sa kaso ni Yexel Sebastian at saka yung kanyang asawa na si Agustin makabayan, si Mikey. At saka involved rin dito si yung nangalan po na Hector Pantiliano. Meron na pong update mga kabayan. At saka parang totoo dito ang sinabi po ni Yexel na itong si Yexel ay nag-invest na po dito kay Hector Pantiliano. Di ba sinabi niya yan? At saka kasi alam niyo mga kabayan, nakakalula po. Di ba yung balita na nalaman natin is only 400 million pesos lang yung nalaman natin na na-scam po doon sa mga kaabayan natin. Actually, hindi lang pala 400 million pesos mga kaabayan. Napakalaki po at talagang malula kayo sa pera kung magkaano yung exact amount na scam dito sa mga kaabayan natin kasi meron pong lumutang po na marami na mga na-scam po rin po na nagngalan po na Hector Pantolya. Marami rin po naglibas sa mga kaabayan. At saka mamaya ipapakita natin yan
At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi dumuradalang bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Masyadong madala si Sir Ivan, mga kabayan, no? So anyways, before tayo magsama kabayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin ito mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. Hi din makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki to Sting Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At saka, i-welcome rin po natin yung mga new subscribers, mga bagong pasok sa Sting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. So, una po sa ating pag-uusapan ngayong araw, bakit pumunta doon sa mga mainit na mga balita at saka mga very intriga po ng mga issue. Pag-usapan mo natin po yung good news. Ito ay good news po sa mga merong sakit na diabetes, mga kabayan. Yes, kasi ipinakilala dito ni PBM na yung bigas na pwede na kainin, yung merong or pwede nang kumain yung mga may sakit po ng diabetes, mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Mas may enjoy na ng mga kapatid nating diabetic ang pagkain ng kanin. Natuklasan kasi ng mga eksperto kung paano gawing diabetes-friendly ang white rice. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Nakahanap na ng paraan ang International Rice Research Institute para makakain ng white rice ang mga may sakit na diabetes. Sa International Rice Congress kanina, binigyan pa nila ng sample si Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ng IRI, tukoy na nila ang genes na nagpapataas o nagpapababa sa glycemic index ng bigas. Ito yung dami ng carbohydrate sa pagkain na sanhi ng pagtaas ng blood sugar ng isang tao. Sa tulong nito, kaya na ng IRI i-convert ang ordinaryong bigas para mas healthy kainin ng mga obese at diabetic. This new discovery will enable us to convert any rice variety anywhere in the world into a low GI or ultra low GI variety starting in the Philippines. Sabi naman ni Pangulong Marcos, bukod sa ganitong discovery, importante rin daw na tugunan ng iba pang issue sa palay gaya ng epekto ng kalamidad at smuggling. Kaya sa pagdalo rin ng Pangulo sa pagdiriwang ng National Cooperative Day sa Malacanang kanina, kinausap niya ang mga kooperatiba. Dito niya tinalakay ang kahalagahan nito para palakasin ang lokal na produksyon ng bigas. Nasimulan na natin ang proseso ng pag-consolidate ng ating mga Farmers Association, ng ating mga cooperatives, lahat yan upang mapunta tayo sa kalagayan na malalaki na ang ating ginagamit na ang ating pinoprocess, ang ating tinataniman na lupa. That is what we are trying to do. Okay, makaabayan. So dahil napag-usapan doon yung tungkol sa bigas at sa tungkol rin po ito sa smugglers or hoarders, mga kaabayan, meron po akong sasagutin po na kababayan natin, viewers natin dito, na sabi niya parang dismayado daw siya at saka nag-unsubscribe, mga kaabayan. Kasi sabi niya na meron dang nangyayari sa gobyerno natin at saka parang naging bulag daw si Sir Ivan. Hindi ko daw kinikritics yung Marcos admin. Baka siguro hindi niya nakita, mga kaabayan, na kapag meron kong nakita po na parang sa feeling ko na kapulustugan na ginagawa po ng gobyerno natin, pumapasok po si Sir Ivan. Talagang kinikritics ko niya, mga kaabayan. At paano ko naman po, bakit ko naman po ikikritics yung isang politiko o yung presidente natin o yung BP natin o yung SMR na kung wala po akong nakita na mali doon sa kanyang ginawa, mga kaabayan, bakit ko naman i-critics doon? Sabi niya tungkol na dito sa sa smugglers at hoarders, hindi daw natugunan po ng Marcos administration. But before na, mga kaabayan, ibabasahin ko muna ang kanyang comment kasi nag-comment rin po siya doon sa mismong vlog natin last time at saka nag-comment rin po siya sa ating Facebook account. Siya nga pala, mga kaabayan, sa ating mga viewers dito, sana po konting favor lang, please paki-like at saka paki-subscribe na rin po ang ating Facebook account. The same pa rin po na name,
ating Jail Review TV. Please, kung meron kayong time, sana mabisita ninyo at saka malike lang po natin mga kababayan. Okay? So ito pong kababayan natin, ayoko lang pong pangalanan mga kababayan kasi siyempre para may privacy rin po siya, gusto ko lang sagutin po ang kanyang comment. Sabi niya, maayong ode to Sir Ivan. Good afternoon daw. Tanungin kita, bakit may pangalan at mukha ni Speaker Romualdez at misis niya yung mga pinamimigay ng taga DSWD, sarili ba nilang pera yon? Para mali ata, pera ng taong bayan, tapos yung mga mukha nila at pangalan ang gibutang or nilagay mga kabayan. Bisaya kasi siya. Sabi niya dito na yung ipinamigay daw ng DSWD, bakit mayroong mukha daw ni Speaker Martin Romualdez at saka ng kanyang asawa mga kabayan? Honestly, wala pa ba akong nakita na ganyan mga kababayan? Totoo lang, kung sakali meron kong nakita, please i-forward nyo po sa akin yung pictures. Paki-picture po kung meron pong inilagay si Speaker Martin Romualdez na mukha doon po sa mga ipinamigay po ng mga ayuda galing ng DSW mga kababayan. Alam nyo po, ayaw na ayaw ko yung magpaipal. Di ba kinikritics natin yung mga oposisyon, sila si Hontiveros, yung kanyang mga kalyado, na kapag namimigay sila dito at gagamitin nila yung fundings or yung ayuda galing po sa DSWD, di ba ayaw na ayaw ko na pinalalagyan po ng mukha yun? Dapat kung meron akong nakita dito na totoo po ang sinabi ng ating viewers na merong mukha po ni Speaker Martin Romualdez, aasahan nyo po si Sir Ivan, babatikusin ko talaga si Speaker Martin Romualdez. Makakaasa po niyan, please, i-forward nyo po sa akin ng pictures kung meron pong nakapicture sa inyo makaba. So isa rin po sa kanyang concern dito, babasahin lang natin. Sabi niya, hopefully magka-storya ta. Sabi niya, hopefully daw na makausap kami makabayan. Sabi niya, subscriber mo ko nimo sa una or noon, pero nag-subscribe ako kasi tinatira ko daw yung mga vloggers na supporter po ni PBM at saka ni BP Sara. Hindi ko nag-gets to makabayan. Tinitira ko ba yung mga vloggers na supporter po ni PBM? Di ba? Pinagtatanggol ko pa nga yung mga vlogger ni PBM. Pero kapag meron akong nakita dito sa mga vlogger po ni PBM na mga Marcos at ni BP Sara, na sa tingin ko ay fake news ang lang pinagsasabi dito, ano kabayan, tinitira ko talaga yan. And I'm very very sure kung sino po ang kanyang ibig sabihin dito. Correct me if I'm wrong. 'Di ba si Princess Maui, itong si Chororot, sino pa makabayan, si Bagong Lipunan, at saka itong si Maharlika. 'Di ba noon mga Marcos supporters sila? I think siya po ang tinutukoy dito ng ating viewers. Kilala mo naman po natin sila mga kabayan kung paano sila ito mag-critics po sa Marcos administration, kay Felisa, kay PBM, na kahit walang konkreto po na ebidensya, talagang tinitira na dito at sinisiraan nila dito. So dapat lang po at normal lang po na papasok si Sir Ivan kasi gusto kong i-correct ang kanila mga mali na mga balita makabayan. Mahilig kasi sila maglabas ito ng mga fake news at wala po mga critic, wala pong konkreto na ebidensya at ipinapakita po na mga screenshots. Katulad po sa mga ginagawa ni Sir Ivan dito, di ba napapakita ko ng mga screenshots makabayan kasi ayaw na ayaw ko na pagsabihan tayo na fake news. Yan pong aking iniiwasan makabayan. So I think siya po yung tinutukoy dito ng ating viewers. Sabi pa dito, ang sa atin lang ay dapat nasa daw sa katotohanan. Hindi dapat tayo mag-die hard support sa mga politiko. Kung magkamali sila, dapat punahin daw natin. At saka dapat nagmamalasakit tayo sa bayan. Makakasa po kayo mga kababayan na meron pong malasakit si Sir Ivan sa mga kababayan natin. Kaya nga ginagawa ko ito kasi para malaman nyo yung mga totoong balita. Kasi meron kong malasakit sa inyo mga kababayan. At saka doon rin po sa kababayan natin sa Pilipinas. Sabi pa dito na I appreciate your vlog. Bakit marami smuggle na bigas, marami silang nahuhuli pero walang kinasuhan at mayroon man pero walang pangalan daw. Alam mo ba Sir Ivan, dami naghihirap na Pilipino. Tingnan mo yung vlog daw ni Pugong Biyahero. Actually kilala ko po si Pugong Biyahero. Totoo naman po yung sinabi mga kababayan na meron pong napuntahan ito si Pugong Biyahero na talagang naghihirap po na mga kababayan natin. Yung mga remote areas po na mga kababayan natin. At saka para makita mo, puntahan nyo daw yung gobyerno at saka tungkol rin po dito sa extraordinary fund ng House of Representatives, yung 1.6 billion. Tungkol dyan sa extraordinary fund, nasagot na po natin yan. Siguro hindi niya nakita makabayan. Tungkol naman dito sa smuggler at saka sa mga hoarders, sasagutin natin yan. Hindi ba niya nakita at hindi niya ba niya nabalitaan na meron pong nakasuhan at meron na po ditong nakulong po na smuggler makabayan?
'Di ba? Sa panahon ho yan ni PBM. Meron po, yung nagangalan po na Victoria ba yun? Victoria, nakalimutan ko lang yung apelido mga kabayan. Di ba ibinalita ko dito? Meron na po nakasuhan at meron po nakulong. At saka lately, meron na kinasuhan dito yung may-ari po ng mga warehouses mga kabayan, yung mga nag-smuggle at saka pati rin po nag-hoarders. Pero alam nyo, may proseso naman kasi yan. Hindi po yan ganun kadali mga kabayan. Mayroon siyang due process yan. Siyempre ang NBI, mag-update naman tayo, pero mananawagan rin po tayo sa NBI na dapat pabilisin po ang kanilang ginagawa dito na investigation para po tungkol dito sa smuggling at saka sa hoarders. Sinabi rin po yan ni PB Makabayan na bilang na po ang kailang araw dito yung mga smugglers at saka yung hoarders. So tayo maniwagan po sa NBI na dapat pabilisin nila ang kanilang ginagawa dito na investigations at dapat meron na pong bago na makulong at bago pong makasuhan mga kabayan. At saka tungkol rin po sa bigas kasi nabanggit niya doon sa kanyang comment doon sa last ba mga kabayan. Alam ba natin na yung tungkol sa bigas, sabi niya, bakit daw hindi ginawa yung pangako, at yung pangako yata yung term na ginamit niya, yung promise daw ni PBM na 20 pesos per kilo na bigas. Hindi naman po yun promise. That is aspiration or kanyang ambition makabayan. Na gagawin niya ang lahat na magiging 20 pesos per kilo po ang bigas dyan sa Pilipinas. Pero alam niyo ba, meron ko ipapakita sa inyo na balita mga kabayan na kung saan meron na ditong confirm na 25 pesos per kilo na bigas doon po na mabibili doon po sa Negros Occidental mga kabayan. So for more details, let's watch this. 25 pesos sa bawat kilong bigas, mabibili na rin sa Negros Occidental. Narito ang news scoop ni Maine Barreto. Pinatunayan ng mga magsasaka mula sa Negros Occidental na ang lokal na bigas ay maaaring ibenta sa 25 pesos kada kilo na isang inisyatiba na naaayon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mas abot kayang bigas para sa mga Pilipino. Ito ang sinabi ng Malacanang matapos magbenta ng bigas sa halagang 25 pesos kada kilo ang mga miyembro ng Federation of Irrigators, Association of Central Negros Bago River Irrigation System sa unang araw ng bigas ng bayan sa food terminal sa Bacolod City. Nabatid na ang bigas ng bayan ay isang programa na pinangungunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental. Samantala, sinabi ni Federation President Pedro Limpangog, inilalaan nila ang 10% ng kanilang produksyon para sa mga negrense at sa mga sektor na may mataas na pangangailangan, kabilang ang mga senior citizen, mahihirap at mga taong may kapansanan o PWDs. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. O, di ba mga kabayan? Di ba? Good news. Pero bakit hindi yan binalita po ng ibang mga news outlet mga kabayan? Napansin ba natin? Pero ito'y good news po. Diyan po sa Negros Occidental, meron nang mabibili na 25 pesos per kilo na bigas. So, malaking tulong niya mga kabayan. So, I suggest dito sa nag-comment sa atin, sana hindi tayo masyadong magpaniwala po doon sa mga idol natin na mga ibang vlogger. Kasi alam niyo mga kabayan, alam niyo sa totoo lang, kaya nga nandito si Sir Ivan, ang aking vision dito mga kabayan, gusto ko maibalita sa inyo yung mga totoo. At kaya nga ako nagbabantay-bantay doon, nag-spy doon sa ibang mga vloggers kapag meron silang ibinalita dito na sa tingin ko na hindi tama mga kabayan, saka fake news, kinukorek ko yan ni Sir Ivan. So I suggest po dito sa nag-comment sa atin, sana panoorin mo lagi si Sir Ivan para meron ditong check and balance. Huwag masyadong magpaniwala doon sa ibang vlog mga kabayan. But it's up to you to balance the issue at saka situation at kayo na pong bahala at saka dapat gamitin rin po ninyo ang inyong critical thinking makabayan. Okay? So nag-gets na ba si Sir Ivan? So anyways, jump naman tayo sa next topic makabayan. Dito na, ito yung ibig kong sabihin na ito ay isasampal ko dito sa mga kritiko po ng Marcos administration. Yung mga nagtatanong po kung nasaan na or magkaano na yung mga na-convert na investment galing po sa mga presidential visit ni BBM doon sa ibang lugar. At para maintindihan natin lahat, let's watch this. Kagagaling po natin sa isang pagpupulong sa ating presidente. Binigyan ho natin siya ng updates tungkol sa mga investment leads and pledges that resulted from the presidential visits. Hindi ho unique ito. Lagi ho natin ginagawa ito with the President. Si President Marcos Jr. ho ay very meticulous in terms of really looking at the results of the presidential visits.
Doon ho sa ating ibigay sa kanyang update, natutuwa ho tayo at nasabi natin sa kanya na yung kanyang mga presidential visits have been resulting to actual investment registrations and approvals doon ho sa ating mga investment promotion agencies. Ako po ay galing sa Board of Investments. About 80% po ng mga total FDI registrations at total investment registration sa Pilipinas ay dumadaan po sa BOI. Natutuwa ho tayo na binanggit sa ating mahal na Pangulo na from January to September of this year, ang investment approvals po ng BOI ay umaabot na sa 734 billion pesos. Kung ikukumpara po ito noong January to September of 2022, umabot lang po tayo noon ng 362 billion pesos or an increase of 102%. Ang maganda rin ho dito ay hindi lang yung actual investment amount, pero yung composition. Makikita ho natin na yung composition ng investments ho natin, malaki na rin ho yung tinatawag nating foreign investments. Kasi ho sa BOI, we approve both foreign and local investments. Typically ho, in the past, ang ating local investments ho sa BOI, about 80% of the total investment amount na approved ng BOI. Pero ngayon ho, nakikita natin, 60% ho ang foreign. So, naging 20% na lang ho ang local. So, hindi lang ho tumaas yung investment approvals, mas dumami pa ho yung foreign component of the approvals. Kung titignan ho natin yung foreign component ho mismo, ang total approved registrations po sa BOI ay umaabot ng 427 billion pesos. Kung ikukumpara nyo ho yun sa same period of last year, it's actually a 4,150% increase. So kung titignan natin saan ba talaga may direct impact yung mga presidential visits, it's actually in the foreign investments portion of the approvals of the Board of Investments. At kasama rin ko halimbawa yung mga foreign approvals ni PESA at iba pa hong mga IPAs. Napakalaking bagay din ho kung titignan din natin, hindi lang yung composition ng foreign, pero saang bansa nanggagaling yung mga investments na ito. Meron hong direct linkage dun sa mga presidential visits at very important to, yung mga paghahanda na ginagawa ko ng buong gobyerno in preparation for these visits. Kagaya na lang halimbawa po, maalala ninyo nung November, isa po sa mga napakahalagang policy initiatives na ginawa ng administrasyon ni President Marcos Jr., in particular headed by, in this particular case, si Secretary Fred Pascual, si Secretary Popo Lutilla, tsaka si Secretary Remulla, yun pong pagtanggal ng foreign equity restrictions on renewable energy projects. This happened, I think, nung November of last year. Just in time para dun sa pagbisita ni Presidente doon sa Brussels for the ASEAN-EU Summit. Napakalaking bagay ho nun kasi makikita nyo ngayon yung resulta nung mga pumapasok ho sa atin, madami ho doon sa binanggit kong 427 billion pesos worth of foreign projects are actually in the renewable energy sector. Tapos marami ho doon nanggagaling sa Europe. Tapos hindi lang yung visit na yun mismo, pero pati ho yung mga pagtanggap ni Presidente sa mga bisita na nanggagaling sa ibang bansa. Kamukha halimbawa ho, maalala ninyo, just a few months ago, pumunta ho dito yung European Council President, si Madam Ursula von der Leyen. Tapos napakaganda ho ng mga naging mensahe doon, including the resumption of our FTA negotiations with the EU. So in summary, tumataas ho ang ating foreign investment approvals and registrations in investment promotion agencies. Napakalaki na ho ng share ngayon ng foreign direct investments. Tapos doon ho sa mga bansa na typically hindi natin nakita in the past years to have been investing in the Philippines, ito ho yung mga pumapasok and ito rin ho kasama dito yung mga bansang pinuntahan ho ni Presidente. Yusek, ang bansa po pinakamalaki nakuha yung pledges? Germany. Normally, kung makikita mo, hindi siya nagpunta sa Germany pero nagpunta siya sa Brussels. Doon tayo nagkaroon ng ating tinatawag na roundtable discussions at saka mga forum kung saan meron tayong separate roundtable discussions with renewable energy projects. In the past, makikita natin, di ba, hindi naman tayo naging darling of EU countries.
because of some reasons. Diba? Pero ngayon nakikita natin that when the President has said we're open for business, tsaka nakikita naman nila yung mga policy reforms dito sa Pilipinas, pumapasok po sila. Undersecretary Rodolfo, maybe Yes. for some extra context, would you be able to share the percentage of foreign versus local investments before and now? Thank you, Daphne. Before, 20% ang foreign, 80% yung local. Ngayon, 60% yung foreign, 40% yung local. So tumataas. Tumataas. Hindi natin binibigyan ng halaga yung ating mga local investors. Ibig sabihin lang, maraming tumataas yung investments in general. Sir, magkano po yung kabuang nagastos ng gobyerno dun sa mga biyahe ni Presidente para lang po maibangga doon sa nakuha nating investment? Hindi ko yung information na yun, pasensya na, wala sa DTI or sa Board of Investments. Yung mga tanong na yung makaabayan, yung itinanong nila yung magkano daw na gasto ng presidente natin sa kanyang state visit, di ba tanong ho yan ng mga oposisyon, lalong-lalo na itong si Raul Manuel, kaya nga sinagot ko siya noon, bakit naman nila itatanong po yung mga ganyan makaabayan? Anyways, ang ginamit po na budget is budget naman po yan ng Office of the President. At saka sinasabi dito ng PBM na talagang ginagawa niya ang lahat na dapat yung mga mabalik po ng mga investment from the investors, doon galing po sa mga foreign trips niya, dapat mas malaki pa, di ba sinabi niya na kailangan daw na dapat malaki pa po yung mga investment na nakuha natin versus dito sa nagasto po sa kanyang mga presidential business makaabayan. So I think for me, hindi na kailangan na tanungin po yung magkano nagasto dito, magkano pong na expenses nila. Anyways, ang importante dito makaabayan na malaki po yung nabalik na investment galing po sa mga investors from the foreign visit makaabayan. So for me, yan po ang importante talaga. Alam nyo kung bakit ko ipinakita po itong balita na itong makaabayan? Kasi nga napapansin ninyo, before po nag-vlog si Sir Ivan, hindi ko nakita na ibinilita ito ng ABS-CBN, ibinilita ito ng GMA, TV5, at saka yung isa makaabayan. Hindi ko nakita makaabayan, kaya nga ito lang po yung raw na video na ginamit ko kasi hindi binilita po ng ibang mga news outlet. At saka sayang naman kasi na hindi ito malaman ng sambayan ng Pilipino. Pero siguro, this day makaabayan, or baka maya lang konti, baka ibalita na ho ito ng news outlet. Pero at least, ipinakita ko na dito makaabayan. Ngayon, punta na tayo dito sa challenge po ni FRD, Pacoa Audit. Ito yung tong presidente natin, si PBM, at saka pa din po yung congressman, yung mga sa Kamara Makaabayan. Kasi nga alam nyo, meron kasi siyang hinikayat dito na kung saan for me parang napakadelikado makaabayan. Alam nyo ba na hinikayat niya dito yung military men, kapulisan, mga military, na i-pressure po yung kongreso o yung kamara na magkaroon dito ng audit makaabayan. Di ba parang sabi niya, hindi na kailangan dito ng, parang meron siyang sinabi dito na alam niyo naman po na paano magsalita si Faraday na panghikayat na dito sa kapulisan natin na parang delikado na magkaroon ng kudita makaabayan. Di ba? Parang sa feeling ko lang parang tinitiran na niya dito si PBM. So para maintindihan natin lahat, ipapakita ko sa inyo yung balita or yung interview or yung programa ni FRD. So for more details, let's watch this. Yung audit na yan, yung GAO, General Auditing Office, ino-audit lahat yan, mga presidente, mga opisina sa presidente down, cabinet, lahat yan hanggang baba, doon sa mga pantalana. Audit lahat yan. Ang judiciary, ino-audit yan ng husto. Pero sabihin ko sa iyo, magtanong ka ng mga congressman na wala na dyan, o magtanong kayo ng mga kaibigan nandyan at sabihin nila ang totoo. Ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Not once, not twice, not at all. Paghanap kayo ng isang red flag, you have to defend it because your life is also at stake. Your political life is at stake. No money, no winning, no job. Ganon talaga yan.
Huwag na tayong magbulahan. Galing ako dyan. Hindi lang galing sa Congress kayo, Ber, kundi naging presidente pa kayo. Kayo mga Pilipino, yung may alam sa gobyerno, tignan niyo kung ino-audit ba yung Congress. Ino-audit yan, pero wala, kung ano nang nailagay dyan, walang question. No hino ka. And compare it to yours who have been there for so many years, wallowing in the filth of money and just keeping your silence until now. So this time, maghingi ako na ito, huwag tayong magsira ng gobyerno. Hindi at kudeta. But just help me pressure government agencies having to do with the examination of documents relating expenses ng ating bayan. I am not asking magporma kayo dyan sa no. Walang pressure. Alam mo kasi military pati police, walang oposisyon ngayon. Tignan ninyo dyan sa labas, walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Papaano na yan? Wala na mag-criticize. Kung ano lang ang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang. Go ahead. Nobody's minding the store, actually. Doon sa kabila. Tahimik sila, nabili lahat. Pati media, tahimik. Wala ka marinig. Puro praises or tahimik. Have you not noticed that? Is that really the environment of a democracy? So, tingnan mga kaabayan, sinisindihan niya dito yung military men, yung mga military mga kaabayan. Sabi niya, i-pressure daw yung Kongreso na ipa-audit ito ng COA. Gusto niya i-pressure mga kaabayan. Pero alam niyo, delikado naman kasi yan. Baka magkaroon ng, alam niyo na, yung confusion po ng mga military natin o yung mga kapulisan natin. Baka magkaroon kasi ng kudita yung mga kaabayan. So, I think, nandyan naman po si Secretary Gibo. So, siya na dito yung mag-balance dito sa ating defense mga kaabayan. Kasi delikado yan eh. Alam niyo naman po si FPRD kung paano siya magsalita dito. Sabi ko nga sa inyo na marunong siya dito maglaro po ng politika mga kaabayan. Because that is politics is all about. Yes, totoo yan. Kapag masyado ka madala dito sa mga sa mga tira ng iba, talagang magkaka-breakdown, mental breakdown talaga makaabayan, saka mawalan ka dito ng ng trust dito sa gobernador natin. Pero alam nyo, Marcos ho yan. Kilala ho natin yung mga Marcos makaabayan. Talagang mapagkakatiwalaan dito yung mga Marcos. Pero siyempre, ganun po talaga ang politics. Kung naging critics ka, normal lang ho yan. So dapat lang po rin po naman i-critics makaabayan. Okay, so pumuntahan natin yung kanyang sinabi. Nasabi niya, wala na daw dito critics o nagsasalita na mga news outlet o yung mga media makaabayan. Puro daw tikom lahat ang bibig. At saka wala na daw nagsasalita dito, even though yung mga kababayan natin, wala na daw tikom bibig lahat. Alam nyo na maraming vloggers po na tumitira dito sa Marcos admin. Di ba alam natin yan? As in, marami po mga vloggers na tumitira po. Pero ang ginagawa rin dito namin, kami mga Marcos supporter, siyempre kami rin po dito yung mga depensa. Didepensahan namin mga kababayan na hindi po dito masira po, hindi po masira dito yung gobyerno natin. Kasi alam naman po natin yung mga tirada na dito, yung mga pinagbabato ng mga kababayan, hindi naman kasi yan totoo lahat. Puro lang haka-haka at walang konkreto po dito na mga ebidensya. Kaya nandito po si Sir Ivan para protektahan po yung Pangulo natin at saka yung Marcos administration. Pero being a Duterte supporters po mga kababayan, siyempre i-balance po natin yung balita. Ngayon mga kababayan, meron akong hindi nantindihan doon. Sinabi kasi ni FPRD na, di ba sabi niya, takot daw yung mga COA na mag-audit dito daw sa Kamara at even once
twice or not at all, hindi daw inaudit itong mga congressman makabayan. Pero bakit niya kalaunan sinabi niya na inaudit daw pero hindi daw totoo yung mga inilabas po ng mga audits, maraming kulang makabayan. Narinig ba natin? 'Di ba? Parang bakit niya hindi ko na-gets talaga kung noon sabi niya takot daw yung mga co-audit, hindi daw nag-audit diyan sa kamera, pero kalaunan sinabi niya na ina-audit pero hindi naman lahat, saka hindi raw totoo or hindi klaro yung inilabas po na report galing po sa COA makabayan. Doon, hindi ko naintindihan talaga Ano bang ibig sabihin doon ni FPRRD? At saka alam nyo, nagaganyan lang siya dahil po sa issue ng confidential funds. But anyways, kilala naman po natin si FPRRD. Pero ako, agree ako na dapat magkaroon dito ng COA audit, yung kamera, at saka pati rin po yung presidente natin makabayan, si BBM. Okay na po yan. Kasi right naman natin na malaman saan nila ginagamit po yung mga budgets. Okay? So, bakit na mag-jump po sa ating next na topic, i-share po natin ating mga solid viewers, mga silent viewers at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Nandyan po ang ating mga channel members. I-shoutout natin si Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami o Sis Queen, Fiz Calante, Russell Terowel, Biabi Bar and Melgrace Homes. Hi to Maiti Baiza, Maria Mindasiplon, Leonardo Steliero, Barkadahan, Forever FM, Lemuel Pasco, Ilma Banyaga, Teresita Tumaliwan, Bots Estela, and hi to Ma'am Shane Sibal from Laguna. Nandyan po si Rodolfo Ranada Rabor. Hi to Filomena Ranada and Roy Rabor Hara. Hi to Evelyn Garcia, Montano Rada Manso from San Francisco, Quezon. And hi to Ani Huson. At saka shoutout daw sa mga membro ng Iglesia ni Cristo. So, shoutout po natin makabayan si Sir Raul Balyarta, Roberto Mabali na nandyan sa Barangay Mailhi, Baybay City. Hi to Ryan from Virginia, USA. Shoutout natin si Carclia, Sensitivir, Redler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, Red One. Nandyan po si Don Kings. Hi to Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Of course, hi po kay Ashen from Cyprus, Jillian Quezon, biyahe ni EGTV from South Korea, Rose Gibara, and hi to Leonardo Manansala, Rudy Lampas, Perla Crisostomo, and Juby Montero. And of course, shout out po kay Ma'am Maricres Hernandez and Joy Barbosa from Benguet. Makabayan, dito na po tayo sa balita tungkol kay Yexel Sebastian at saka sa update po doon sa issue ni Hector Pantaliano. Alam nyo kaabayan, kasi natawar ko dito, ang dami marami pa lang na scam itong grupo po ni Hector Pantaliano makabayan. Alam niyo ba na umabot po ng 17 billion pesos ang kanilang na-scam? Sabihin yan, 17 billion pesos, ang dami pala niyan. At saka ito, plano po dadalhin itong issue nito ni Senator Raffy Tulfo doon po sa Senado makabayan. Pag-usapan natin yan kasi nga siyempre na-involve dito yung mga kasino at marami po itong nabanggit po na kasino makabayan. At dito rin po sa balita, alam nyo ba, yung mga bata po ni Senator Raffy Tulfo abay talagang sinabu niya makabayan at plano niya itong sisibakin. Yes, plan niyang sisibakin kapag ma-involve po sa gawain na ito makabayan. At para maintindihan natin lahat, let's watch this. Senator, lumapit po sila dito kasi meron yung si Hector Pantoliana, which is parang na-scam sila. Parang ito yung nareklamo noon. Ito yung ni Yexel Sebastian at saka yung Mikey Agustin na nasa Japan na ngayon. Okay. Engineer Nicole? Magandang hapon po, Sen. Senator, lumapit po kasi kami dito kay Ma'am Grace dito sa Tulfo kasi magmula pa po nung July hanggang ngayon wala pa pong binibigay na interest as per agreed dun sa contract namin with Hector Pantoliana. Okay. Kinokontak po namin sila, nakipag-arrange naman po kami sa kanila ng amicable settlement. Unfortunately, hindi po nila kami pinansin. Okay, si Hector Pantoliana po, na-meet nyo mismo in person? Yes po, na-meet po namin sila mismo in person. Saan po? Diyan sa Benguet o dito sa Manila? Manila po and Pampanga. Na-meet po namin sila dito sa Baguio. Okay. Umakyat po sila before. Alright, nung ma-meet nyo po si Hector Pantoliana, ano pong napag-usapan ninyo? Actually, hindi naman po siya yung nag-present po sa amin ng business. Yung mga taga-Team Z po dito sa Baguio, yung pillars po ng Team Z dito sa Baguio. Ano po tawag niya sa Baguio, ma'am? Team Z po. Okay. Pinapangunahan po nila Mr. Hazen Humilde, Mr. Hain Humilde, Miss Micaela Choi. And yung po nila, immediate head account manager po nila is yung kapatid po mismo ni Sir
Hector Pantuliana, which is si Mr. Hubert Pantuliana. Okay, sandali po. Hubert Pantuliana. So ano naman po ito si Hubert Pantuliana? Sa kanya po, kung kami pong mga lenders, Senator, yung pera po namin, binibigay po namin kay Micaela Choi, which is back po ito ng evidences, may mga receiving copies po kami, may mga contracts and checks. Binibigay po namin kay Miss Micaela Choi. Si Miss Micaela Choi, ibibigay po niya kila Mr. Hazen Humilde. Si Mr. Hazen Humilde, ibibigay naman po niya kay Hubert Pantuliana. And then si Hubert Pantuliana po ang mag-drop po kay Hector Pantuliana. Okay, so ang daming mga kamay dinadalo o pangalan na mga nababanggit dito na kausap niyo. So Team Z po is dyan sa Benguet. So kakausapin muna kayo nitong grupo na mga binanggit niyo po mga pangalan, and then after that, imimit niyo na po itong si Hector Pantuliana. Hopefully po, Senator, kasi tinawagan na rin po siya ni Ma'am Grace, unattended po siya. Okay. Although si Mr. Hubert Pantuliana sumagot naman po siya nung 2 weeks ago. Unfortunately, hindi na po ulit Okay. Ma'am, gusto ko lang malaman kung paano kayo nahikayat nitong Team Z na para magbitaw ng pera sa kanila o mag-join sa kanilang business venture. Yes, Senator. Bali, ang front po kasi nila, Senator, is yung junket operations nga po ng casino. So, yung pera na yun... nabanggit ba kung anong pangalan ng casino raw po? Yes po. Unang-una po yung casino po na sinifinance po nila before is yung Gawin Gaumay Group. Yun po yung una. Ano pong pangalan po ng casino? Dawin Gaumay Group po. Saan po ito? Senator. Dawing Gaume. Hindi ko na rin ito Dawin Gaumay Group po. Sa Okada po yan, Senator. Pinakita Okada. rin po sa amin ito. Okay. Yes So po. yung isa pang casino? Yung isa po, after po ng Dawin Gaumay, nagbukas po sila ng Horizon Players Club or HPC kung tawagin po nila. Horizon Players Club. Saan casino naman po to? Meron po sa May Soler and City of Dreams. Okay. Daw po. Pero hindi na po namin, syempre since din po, hindi kami madalas bumababa. Pinapakita lang po nila yung mga pictures. Okay. Pero nakita po namin sa may Han po, sa may Pampanga. Pero yung sa Han Casino po at Senator, nakita naman po namin yun sa may Pampanga. At saka sa New Star Cebu, pinakita rin po sa amin yun, which is yun po yung nakita rin nila Mr. Yexel Sebastian and Miss Mikey. Sans Casino? Sa New Star Cebu po, Senator. Sans New Star sa Cebu. Okay. And then yung isa pa? Sa Han Casino and Resort Pampanga. Casino. HANN po. Pampanga. Okay. So dito po sa Cebu at saka yung sa Pampanga, nakita niyo po talaga yung cage. Nakita po namin yung junket room. Yung junket room. Ano po nakita niyo sa junket room? May mga tables for mga parang VVIP tables, may cashier. Okay. Mga ganun po na nakita namin. Okay. Pinaglaro din po kami that time nung nasa Cebu. Naglaro din kayo? Pinaglaro po kami. Minandate po nila kami na maglaro in support daw po dun sa business. Minandate kayo. Kung hindi kayo sugarol, di paano talo yung pera nyo? Opo, at kung tutusin yung pera po na nilabas po namin, sarili po namin pera yon. Na ngayon, yun po yung napasupasubo kami kasi sarili po namin pera yung pinang-down, tas ilang buwan lang naman po nabayaran yung mga sasakyan namin, na yun na yung hindi namin alam kung saan po namin kukunin yung pambayad. Okay. At saka yung iba po sa amin, pinasubo din na kumuha ng bahay at lupa, ngayon narimata na rin po. Ay, Tapos sus. yung iba, yung mga pinasok po ng ibang mga lenders dito, Senator, mga galing po yan sa loan. Kaya talagang kahit na 2.5 million yung niloan nila, pinasok po nila dito. Yung loan po nun, kapilitan po na sila yung nagbabayad. Tapos karamihan po mga retirees din. Alright. After the recess po, ipapahiring ko po ito Yes, sa Games Senator. and Amusement. Patatawag po natin yung PAGCOR Yes, para Senator. magpaliwanag sa atin kung paano nakalusot itong ganitong klaseng modus at kung meron ba sila magawa, mapatigil itong ganitong klaseng scam. Pero meron din kayo natanggap, ma'am. Kahit paano, wala. Totally zero. Meron po. To be honest, Senator, meron naman po kasi nung umpisa nga po, okay lang siya. So may mga maliliit na incentives which is okay lang naman. Parang bonus lang din naman yun. Hindi, doon Pero sa 5% na lang pag-usapan, 5% sa principal, wala. O meron? Meron po, Senator. So ilang buwan po nila na panindigan na magbigay ng 5% doon sa principal investment? Magkakaiba po, Senator Yung iba po umabot naman po ng 1 year. Pero yung iba naman, Senator, hindi pa nakapag-pay out totally. Yung iba, naka 3 years pa naman. Pero yung ibang kakapasok, like yung mga pumasok lang po ng June, wala na po talaga silang nakuha. So sa case po ninyo, 1.15, magkano po yung hindi nyo pa nakukuha na in-expect nyo? Malaki pa po, Senator, nasa more or less 5M po. 5M? Kasi yes po, Senator, kasi yung 1.15 po na yun is yung first pa lang po yun. So syempre, nung nakita naman po namin, nung hinaharap nila sa amin na okay pa yung operations, tuloy-tuloy naman,
nagdagdag po kami ng dagdag kasi nga pinipressure din po nila kami, Senator, na kailangan pa namin magdagdag para daw po sa support sa operations. Oh, tika mo Para daw lang, umabot sa 4 million ang inyong pong investment? Sa aming mag-asawa, yun po, more or less 4 million po, Senator. 4 million. Okay. Pero kabuuan po, sa pagkakalam mo dyan sa Baguio, umabot ng 4.5 billion. Tama? Po. Billion po, opo. Baboy po. Ilan po kayo? Nasa 10,000 po, Senator, 10,000 po na tao to. 4.5 billion, nasa 10,000 po. Lahat po kayo, kapareho, yung mga kasamahan mo, halos kapareho pong sitwasyon ninyo. Yung iba nakakuha 1 year, may 2 years, yung iba totally wala. Yes, Senator, tama po. So ang nangyari sa umpisa, kayo po'y nakakatanggap ng dividendo, kaya nainganyo kayo na bumuhos. Yes po, Senator. At saka to be honest, ano naman po, since may nakita kami, ang sinasabi nila sa amin is para makatulong. Which is kami, yung mga in-invite namin, karamihan po sa amin, yung 53 million po na yun is kamag-anak po, relatives ko, yung mga close po talaga sa amin. Kasi yun naman po talaga yung gusto naming tulungan. So ngayon na nangyayari to, kami-kami lang din po talagang magpapamilya, magre-relatives ang nahihirapan. Okay. Ganun nga yung mga investment scam, sa umpisa, makakatanggap ka talagang dividendo. And then ngayon, maingganyo ka na lakihan yung investment mo. Yes, yes, halimbawa, dodoblehin mo, makakakuha ka pa rin. Pag ginawa mo ng quadruple, dyan ka na hindi makakuha. At syempre, ikaw sa umpisa, word of mouth, nakatanggap ako. Pero sa yung mga susunod, wala na matatanggap yun. Yung mga nainganyo mo, na-convince mo, yun ang kawawa kasi totally wala matatanggap. Kayo po ba ay nakapagsampa na ng reklamo sa NBI? I understand, kayo na po pumunta na sa NBI Baguio? Nag-preliminary filing lang po kami noong una, Senator. Kailan po yun, ma'am? Kailan nangyari yun? Ano pa po, early August pa po yun, this year. Pero meron din po kaming private legal advisor, Senator. Attorney Yes, Senator. Daniel Daganzo, Assistant Regional Director, NBI Cordillera Administrative Region. Attorney Daganzo, magandang hapon po, sir. Magandang hapon din, Senator. 4.5 billion pesos ang mga naloko sa mga investors dyan nitong junket at nagreklamo sa NBI noong August. Ano na nangyari po sa reklamo nila, attorney, sir? Hindi natin sigurado kung kasama yung nandyan na kasama niyo sa station, interview niyo. Pero so far, nakatanggap kami ng 140 complaints. Noong 140 September. complaints? Okay. Nakapag-file na po tayo ng complaint sa City Prosecutor ng Baguio. In fact, nag-create sila ng panel of prosecutors para doon sa preliminary investigation. Sino po yung inireklamo doon, sir? Ayun, yung na-mention nila ng mga personalities involved. Kasama ho ba doon si Hector? Oo, kasama ho yun. Sa respondent? Yung mga na-mention niya lang na pangalan, kasama ho. Okay, ano po ikinaso sa kanila? Syndicated estafa po. Okay, pero ang complainant 140 lamang. Oo, pero yung na-file pa lang namin, 4 na kaso pa lang. Kasi maraming documents kasi yan. 4 na kaso pa lamang po ng syndicated estafa ang na-file doon sa mga personality tulad ni Hazen Humilde, Hein Humilde, Micaela Damasco Choi, Hubert Pantaleona, at saka Hector. May mga jandos pa ho yan. And then may mga jandos. At 4 na kaso pa lang po. At ano po yung mga kaso? Syndicated estafa. Tama po yan. And then 140 po complainants. Yes, sir. Okay, ma'am, kayo ho ba ay nakausap din nung dalawang magkasintahan na vlogger? Si Hindi po. Excel Sebastian po Namimit and lang din Mikey po namin Agustin. sila during events, Senator. Okay, during events, namimit nyo po yung sila Excel Sebastian at saka Mikey Agustin. Yes po, Senator. Na-meet po namin sila dito sa Baguio, Senator. Ilang beses? Once po sa akin, in my case, Senator, yung sa mga kasama ko po, once or twice, and thrice po sa iba. Okay, ano po Agent yung... lang din po sila, Senator. agent lang sila. Yes po. Okay. Pero kasama ba sila sa pagkukumbinsi sa inyo? No po, Senator. Magkaibang team po kami, Senator. Team Manila po sila, Baguio po kami. So pati kayo naghihikayat din? Yes po, yun po yung in-entice nila sa amin na manghikayat nga po mag-invite, which is karamihan po ng sinabi nila na unahin po namin is mga pamilya nga daw po namin para sila daw po ang matulungan, which is we believe them naman po since yung 5% malaking tulungan naman po yun every month at naibibigay naman that time. So karamihan po talaga ng mga kasama namin, mga close friends, relatives, and families. Buti na lang itong mga pamilya nyo, kamembro nyo, hindi kayo dinidemanda. Alam naman po nila lahat po ng nangyayari, Senator. Na-meet din po nila sila Pantoliana, nakita po nila yung
operations at naging transparent naman po kami ever since. May mga pera pa rin daw natira dito kay Excel Sebastian at Mikey Agustin, sabi ni Mr. Bern Soriano. Nung sinabi ni Odette na kailangan magsalita ka para maibigay mo yung side mo kung talagang ano yung para sa iyo totoo, ayaw. Tumanggi na itong si Bern Soriano kasi ang paliwanag niya, siya raw ay partner din ni Hector Pantuliana at gusto niya maibigay ang side ni Pantuliana. Pero ngayon, si Hector Pantuliana at saka itong si Bern Soriano, kanina pa namin tinetext, mini-message, tinatawagan, ayaw pong magsalita. Ang gusto kong mangyari, first things first, ng unang day ng pagbalik ng natin from recess, gusto ko magkaroon ako ng privilege speech on this at ipa-blue ribbon natin siguro ito. I think so, Sen. Given the money involved po, no, I think kailangan po talaga we should investigate on the nature of this casino junket. Kasi kung 4 billion pesos po nawawala sa Pilipinas. Hindi, yung 4.5 billion, ano lang yan? Baguio lang. Tama ba ako, Engineer Nicole? Baguio lang yan, 4.5? Yes po, Senator. Yes po, tama po. Sa Baguio Group lang po itong 4.5. Kung buong Pilipinas, sa pagkakalam nyo po, Engineer Nicole, nationwide, mga magkano? We cannot assure, Senator, pero more or less po, siguro more than 17 billion daw po as per kay Micaela T. Choi. Ayon kay Micaela Choi, 17 billion. Yes po. Grabe. Grabe na to. 17 billion. Okay. Attorney Garrett. Yes po, sir. Gusto ko ipatawag natin yung PAGCOR. Yes po, sir. Ipatawag natin yung mga casino, iba't ibang casino na kung saan supposedly doon yung binagsak yung mga pera. Patawag natin tong Okada, Soler, City of Dreams, Resort World, Suns New Star, Hans Casino, kung nasaan yung pera. Kasi kung talagang totoong sa casino na punta to, then dapat magpaliwanag itong mga casino to. Tama naman po, Sen, kasi they also received that money, no? Or at least gumagalaw po sa loob ng casino nila yung perang ito. In fact, one big casino has reached out already to show me documents that since 2019, Hector Pantuliana and his group under yung pangalan nila Team Z ay banned na nga po sa premises. So anong pangalan ng casino? Sa Soler to, Senator, they already made the move way back noong 2019 to have banned Hector Pantuliana and Team noong 2019 pa na-ban na itong si Hector Pantuliana sa Soler. Yes po, Senator. Pero just the same, patawag pa rin natin para magpaliwanag sila. Yes po. Na para magkaroon din ng awareness at the same time, ang tanong, paano nalusutan itong mga casino? Do they know na ganitong kalaking pera, bilyon-bilyon, ibinubuhos yan sa casino and without even asking, doon kay Hector, nagdadala ka ng ganitong klaseng pera, saan ang galing? For all we know, baka money laundering na ang nangyari. Di ba? Yes, tama po, Senator. No? And I think there is a lack of legislation regarding yung pag-regulate ng mga casino junkets. Kasi ipatawag din siguro natin yung AMLAC. Tama po, kasi madali po itong gamitin panglinis ng money gained from crime, no, or money laundering. Usually yun po ang purpose ng mga junkets, no. And bukod doon, they make parang gumagawa sila ng krimen para makapaglinis ng pera na galing sa krimen. So we should consider this as a blue ribbon issue, sir. Attorney Garrett, itong mga e-games, meron ako na nakarating balit sa akin, itong PhilWin. Marami raw naloloko mga bata. In fact, marami na mga bata na isinusumbong sa akin ng mga magulang, hindi na nag-aaral, kumukupit na, nagnanakaw. Yes, Senator. Dahil sa PhilWin na ito, tumatawa si si Marsh, siguro pati ikaw. Hindi po, may nakikita lang po sa Facebook na nag-i-endorse po ng mga influencer. Mabalitaan ko lang isa sa inyo, hindi ako nagbibiro, isa sa inyo sa mga staff, mabalitaan ko lang lulong kayo sa PhilWin, sisibakin ko kayo. Promise. Kasi diyan mag-uumpisa eh. Pag nalulong kayo sa bisyo, sa sugal, diyan na maumpisa, masisira ng trabaho ninyo, damay-damay na lahat. So again, kung nakikinig kayo dyan sa likod, isa lang sa inyo, mabalitaan ko na lulong sa e-games at PhilWin na yan, si Bak. Kasi marami na akong nakausap ng mga magulang. Ngayon ko lang naalala, Senator, gawa ka ng paraan kasi mga anak ko lulong na dito sa PhilWin na ito. Yes po, Senator. Okay? So siguro isama natin yan sa games pag patawag yung PAGCOR. Okay, so isa na rin po natin makabayan. Nandyan po kasama natin si Ma'am Elina Camara Lopez. Nandyan rin po si Teresita Kainglet, Antonio Payos, Aloha Delmo. Nandyan rin po si OPM Labsong Sanchez, Aurora David, Teresita Bihasa, Erika Mapagmahal, and hi to Arceli Guevero. Makabayan, yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again,
Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. So before natin tapusin ating programa ngayong araw mga kabayan, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, alam namin na madalas kaming nagkukulang sa iyo. Patawarin mo po kami. Ipadala po ninyo ang Espiritu Santo nang magabayan kami sa tamang landas, sa landas ng katuwiran at pag-ibig. Naway maging instrumento kami ng iyong biyaya at pagmamahal sa araw-araw. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang